Sa baryo ng San Isidro, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Walang eksaktong nakakaalam kung sino ang may-ari noon, pero sabi-sabi, may pamilyang bigla na lang naglaho isang gabi. Walang bakas, walang paliwanag. Tuwing 12:00 ng hating gabi, may naririnig daw na mahihinang yabag sa loob. Hindi malakas, parang paa ng batang naglalakad sa basang sahig. Pero ang nakakatakot, walang kahit anong ilaw sa loob at wala ring nakatira. Isang gabi, nagkayayaan ang apat na magkakaibigan, sina Marco, Liza, Ben at Arvin, na pasukin ang bahay. Gusto nilang patunayan na kwento lang ang lahat. Ang OA naman ng mga matatanda, sabi ni Marco habang itinutulak ang kalawangin na gate. Umingit iyon ng malakas, parang ayaw silang papasukin. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Hindi normal na lamig, parang may humihinga sa batok nila. Ang baho, bulong ni Liza. Amoy bulok na kahoy at kung ano pang hindi maipaliwanag. Habang lumalalim sila sa loob, napansin ni Ben ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Bahagya itong nakabukas. Doon tayo, sabi niya. Paglapit nila, unti-unting bumukas ang pinto kahit walang humahawak. Tumigil silang lahat. May tao ba diyan? Sigaw ni Arvin, pilit na matapang. Walang sumagot pero may narinig sila. Mahinang paghinga. Sa loob ng kwarto, may lumang salamin na basag-basag. Sa gitna nito, may nakasulat gamit ang parang dugo. Umalis na kayo. Biglang namatay ang flashlight ni Marco. Kadilimang kumapal, parang may yumayakap sa kanila. Guys, nanginginig na sabi ni Lisa, may humawak sa kamay ko. Hindi ako yon, sagot ni Ben. Dahan-dahang umilaw muli ang flashlight. Pero hindi na apat ang refleksyon nila sa salamin. 5 na. May isang bata sa likod nila. Maputla ang balat, nakangiti, pero ang mata, puro itim. Laro tayo, sabi nito sa paos na boses. Sumigaw si Arvin at tumakbo palabas. Sumunod ang iba, naguunahan, nadadapa, umiiyak. Paglabas nila ng gate, huminto sila, hingal na hingal. Nasaan si Marco? Tanong ni Ben. Napatingin sila sa isa't isa. Wala si Marco. Bigla nilang narinig ang mahinang yabag mula sa loob ng bahay. Isa, dalawa, tatlo, at isang boses na pamilyar, guys, tulungan niyo ako. Pero kasabay nito, narinig nila ang boses ng bata. Isa na siya sa amin.